Duterte, nana po na kayong eleksyon, maghiwa ka na isa, walang makita. Sit down. I was just joking. First of all, allow me to explain the dynamics of politics. Para komportable tayong lahat dito, kayong nakikinig at akong nagsasalita dito, I would find it easy really to convey, frankly, what is in my heart. Na itong election, or for that matter, a political career ng isang tao dito sa Pilipinas, it begins with simple things. Of course, you have to be itulak ka for motivation. Then, kagaya ko, ang hangad ko lang naman na makipagsilbi sa bayan ko. Nag-ambisyon ako noon na maging mayor, nalo naman ako. But kami sigurong, lalo na yung mga anak ng politiko, dumadating itong dynasty law. Nirerespeto ko yan. If that is the will, yun ang gusto ng tao. Walang problema yan. Or anyway, sa akin naman, way back so many years ago, my father naging gobernador ng Davao. Isa pa ang Davao noon. Now it's Davao Sur, Occidental, Norte, Oriental, Davao City, Cungal Valley. Yan ngayon ang Davao ngayon. Different political units under different leaders na. Panahon ng tatay ko, mag-isa lang yan. Ganoon kalawak ang Davao. Ngayon, sabi ko, yung natural tendency namin yung dumaan ng mga politika, either as nanonood ka lang o anak ka ng isang politiko o isang leader, isang tao. Kami, I never really wanted to be in the first place na kaagad ka nanyan. I never dreamt that sino naman mag-akala na may EDSA revolution. So suddenly I was thrown to in the limelight of politics kasi kinuha nila akong Vice Mayor OIC. But I never really wanted to be one kasi nakafocus na ako doon sa pagka-prosecutor ko. Though I was doing trial work, parang hindi na kasi nawala yung appeal sa politika kasi may pamilya na ako. At ayaw kong ma-interrupt yung sweldo at yung buhay ko kasi any changes baka magkaletse-letse, mapurnada ako. Ang ambisyon ko lang kasi maging judge because malaki ang sweldo at ang mga anak ko kung gusto mag-aral dito sa Maynila, which was really the trend at that time, only for those who can afford. But with a salary of a judge, okay na sana ako. But talagang pinilit nila ako maging OIC. At alam mo yung politika, ganun talaga. Yung original na PDP, actually, yung kalaban ko sa politika, si Respicio. So, nung sabi niya na baka hindi kita kunin ng aking Vice Mayor, in fairness to Mayor Respicio then, taga Kidapawan yun, but the roots Ilocano, sabi ko sa, wag mo na akong problemahin. In the first place, ayaw ko. Sinasabi ko ito kasi dadating tayo dito yung pag-usapan natin nga. So sabi ko, sige lang, bahala ka na sarili mo.
nung dumating ang panahon, nagkaroon kami ng diferensya. You know why? Yung unang kadayawan noon was named Apo Dwaling. At that time, kakatapos na ng EDSA Revolution, and the money of the city actually was only about yung naiwan. Mga 9 million. Kailan yung EDSA February? Hindi ko naman sinasabi na inubos no ano, but the problem there was no money. Sabi ko sa kanila, they appropriated 1 million. Ako naman, simple arithmetic lang, budgeted yan. Kung magdating tayo doon, ganun lang kaliit ang pera, tapos you go into a very expensive 1 million activity. Sabi, let us make it simple. Palagay ko pa naman in the goodness of God's time, we will improve. At alam mo, dadahan lang tayo. He took offense of my statement in public. Tapos, inaway na niya ako. And one day, nandyan ako sa City Hall, mahilig ako mag-upo ng hagdanan dyan naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this constitution ni Cory Aquino. So ako naman, dala-dala ko yung papeles ko kasi hindi naman tayo mayaman. Papare-reimburse na lang. At yung dumaan siya, sabi niya, halika, sumama tayo, may pesta. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, hindi, sumama ka. Alam mo, pagka Mayor, talaga itong mga Mayor, mga gag... Yung tawag namin sa Bisaya na buot-buot. Yung mamimilit. Mayor di sabi ko. Sa parte, ang kasama ko si Cora Malaniaon. She's now governor o congressman. Papalit-lipat na lang yung babae niyan sa Oriental. In public, tinanong siya ni Cora. Ito namang kurang, bago sabihin sa kanya, kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya. Ako naman, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag mong sabihin niya kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, komportable. Ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, Sap, sinong piliin mo sa aming dalawa? Sabi niya, Rod, pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, hindi ko naman talaga ambisyon niya maging anybody else except a judge. Only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang. Malaki yung sweldo. Alam ko makapag-aral ako ng anak ko. At medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni... Walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw final. Okay lang. Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami, we were married in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala nang daw kaming basbas sa pare. Botang yung mga pare na. Totoo man. Sabi ko, di sige. Total, hindi pa pala final, so maghanap po na ako ng iba kasi mahirap naman mabakante. Talaga totoo. Biology yan
Hanap ko, yung sakyanan mo may reserva. Yung makina yan, tao pa kaya? So sinabi ko sa kanya na mukhang na-insulto ako because it was a rebuke in public. Sabi ng asawa ko, tumakbo ka. Pagka mayor, talo mo yan. There was something a bit slur. Hindi mo ma-insulto siyang dinagdag. Parahe ko na sabihin, patay na yung tao. Tumakbo ka, matalo mo yan. Sabi ko, totoo ka? Mayo. Taga-Kidapaw niya, ikaw taga-Davao. Mayroon ka ng political machinery. Yung lahat na bumoto sa tatay mo, bubuto yan sa iyo. Naisip-isip ko nga. But nakita ko kasi noon sa Davao, alam na mga taga-Davao yan, Del Sur, Del Norte. Davao was a very terrible place. And to my chagrin, I could not do anything because piska lang ako. Sinabi ko, kampanya ako, na kung maawa si Allah, maging malinis ang Davao. Sabi ko, lilinisin ko to. So, I had about, since 1988 ago, all the way, until the presidency, wala akong talo. Diretso-diretso yan. Kaya sabi ka ni Jean Mumunjong, maybe because it's destiny or the people, alam nila na gusto mo talagang magtrabaho para sa kapwa mo tao, sa kapakanan ng tao. And because service-oriented, ang pamilya namin, tumakbo nga ako ang pagkamayo, nanalo ako. Ngayon ito ang problema talaga. Marami noon in PA, then there was this secessionist movement na black shirts, 1972 circa. Kayong mga Muslim, huwag kayong, do not be offended. Ang nanay ko, mistisa Maranao. Lola ko Maranao. Lolo ko Chinese on the father side. Ang tatay ko Bisaya, taga Cebu. So, yun ang sabay-sabay putok. Kagaya rin nga, nothing has changed considerably. Sabi ko, pag nanalo ako, ang unang warning ko, pag nanalo ako, kayong taga Davao na nakikinig, and even Nortero, sinabi ko, I'll try to clean up the city. Mga NPA, magkaibigan man tayo, pwede kayong magpalayo muna. Punta kayo doon sa Kidapawan, doon sa Davao del Norte, doon kayo magkalat. Huwag kayong magkalat dito kasi kaibigan tayo. Why is that? Anak lang rin ako ng mahirap eh. Naging gobernador nga tatay ko, but we started talagang 1, 2, 3, 4. It did not come as ngayon na noong bago pa 1953 I remembered na demolish pa yung bahay namin. Kaya ako hindi naman ako nakatikim ng hirap talaga. But I could remember my sister and my mother crying. Ang lupa na yan sa likod ng Ateneo de Davao, harap ng Marco Polo. Kaya yan si Inday kita mo. Hindi naman talaga lumaki sa squatter na. Pero kung kita mo kung mambugbog ng sirip, talagang hiritan ka because, you know, magkain kayo, they were growing. We used to talk about life, how hard it was really for us to start a new beginning. See, from Cagayan, then Kabadbaran, ang lolo ko kasi, ang negosyo, bakery. Kaya nang mas tumagal kami sa Iligan, then Butuan, Kabadbaran. Kabili ang lolo ko ng malaking negosyante. Yun. Nung inumpisahan ko na, sabi ko sa NPA, magpalayo kayo.
Ayaw kong makipag-away sa inyo. Pero kung pilitin ninyo ako, wala akong magagawa. Trabaho ko yan eh. But I started, kakaputok lang ng shabu doon. Droga, kidnapping. Yung kidnapping halos araw-araw. Anak, taga-Davao, alam ninyo yan? Pero sabi ko, I am not a policeman. I am not a military man. But all that I'm asking from you is to just avoid Davao. Pag magpalayo kayo, keep a healthy distance from my place. And it's going to be all right for all of us. Wala kang problema sa akin. Pero pag nandito ka, you keep on with your kidnapping activities, extortion, lahat. Ang problema kasi ganito. During martial law, all those who claim to be anti-communist, binigyan lahat ng armas. Ang armas nagkalat, so everybody, baski walang may hawak ng armas. And I'd tell you straight, those arms were even produced sa mga paltik. Nagkuha sila ng mga taga-Danao, yung hometown ng tatay. Yung paltik ng Danao, it's a very derogatory but famous ang Baltic Danao yan. Sabi ko sa kanila, lumayo na lang kayo. Kung maaari, bigyan ko kayo pamasahe. Punta kayo ng Manila, maraming nakawin doon, maraming kidnapping. Huwag dito. Mas maraming mayaman dito. Dito kayo magkalat. So sinabi ko sa kanila, I am not a police, a military, but I am just a plain citizen. Ang gusto ko lang magkaroon na mapayapa buhay lahat. Ganon. Ayaw. Nung second, third term ko, sinabi ko na medyo maganda na ang Davao. Davao has the highest growth rate now. It's hitting 9% growth rate. Nung sinabi ko, wag mong guluhin ang Davao. Do not destroy the city that I am building for all of us, for our children. And do not, mess up with drugs. Kasi, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Because drugs was really eating alive the young of the mga taga-Davao. Do not destroy my city. I will kill you. Do not destroy the youth, kami. Because talagang yayariin ko kayo. Now that it has become a cliche, parang salita na lang, Duterte DDS, so easy really to say na extrajudicial killing. But try to analyze daw, what is wrong when I say I will kill you because you are destroying my country? Sinong Pilipino papayag niya na sirain mo yung bayan niya? Paski kayo. Paski kayong mga muro. Alam ninyo yan. Mahal natin ang pamilya natin. Why? Kasi mahirap tayo. Lahat sa atin dito, bihira ang milyonaryo. Sino ba dito na may pera? Ito mga sundalo ito. Puro sundalo yan. Sa gitna niyo, karamihan sundalo. How much do you think ako pag-retire ko? Sundalo, bigyan mo na 1-2. But you know, the soldiers retire at the age of 56. And about that time, if you married 30, may 3 anak siya, yung isa high school pa yan. Tapos pala yung, make it 1.5 million ang pension nila. And if he gets to live for another 7 to 10 years, magpasok na 56, 57, 50, 60.
papasok na yung diabetes, papasok na yung hypertension. Itong mga sundalo, puro ang laman ng tiyan yan, hepatitis. I don't know why, but they have a destroyed liver. Sa tubig yan eh. Sa tubig yan. Dumi. Hindi ba sundalo? Karamihan yan, liver or ang malfunction nila is pancreas. Dito. Ako, mayor, sabihin mo na 6 million. Tapos, 72 ako. Ikaw maging 80 ako in between those years. Far and wide. Marami na akong sakit. Saan ako magkuha ng pera kung ako ma-hospitalize 1 month, 2 months? Nanay ko, ako yung gumastos. 3 months sa hospital. Halos malaki, ubos rin. Hindi naman kasi may deposito ako. Precisely talaga yan ang tinatakutan ko. Na kung itong mga to, yung mababa sa akin, saan silang bibili ng medisina? You think 1 million, 5 will last you about 2 years, 3 years? Bigas, medisina, ospital. Sinong susubo ng lugaw mo? Medisina mo, magbayad ng ospital. And even eventually, sino magbayad ng kabaong mo? Gobyerno? Tapos na yan. Binayaran ka na lang. Kaya ilan tayo dito na ganun? May roman dito na yung bilyonaryo, maturo mo lang sa isang maghanap ako ha. O yan lang, yung babaeng yan. Yan. Yung Tricia Brown na yan. Mayaman yan. Pwede niyang arkilahan lahat yung punerarya dyan. Totoo. Yung iba, tayo, kaya ako na-late ganito. Lumabas sa TV kanina. Na-late ako doon sa because we were hammering out. Pinapatakbuhan na yung MOU, Memorandum of Understanding with Kuwait. So, matagal kami natapos because I demanded several things. Sabi ko, pag hindi ito nakalusot sa iyo, Silvestre Bello, Labor Secretary, pasensyahan na lang. No lifting of the ban. Nguna kong condition is, ang passport ng Pilipino, wag kunin ng kanyang empleyado. Postage yan. Second, that they must be guaranteed sleep. Kita mo dito kasi magtrabaho siya sa amo niya, tapos magtrabaho siya doon sa in-laws, magtrabaho pa doon sa son-in-law, doon sa kumare niya. Kaya it is a constant figure na ang tulog nila 3 to 4 hours. Sabi ko, yan, guaranteed 7 hours, no confiscation of passport. They must have a day off where they can go to church. If she's a Muslim, then you allow her to go to the mosque. If a Christian, allow her or him to go to church. Tapos sabi ko, ang pagkain nila, they are allowed to cook their own food. Kasi ang kinukuha lang binibigay yung basura. Sabi ko, kaya kita mo nagalit ako. Sabi ko, we are not slaves. Ang kasalanan lang nitong mga Pilipino na to dahil mahirap sila. Ngayon, bakit ako talagang may galit dyan sa
dahil naging drugista ako o anak ko? Wrong. Dahil sa mangyayari. You know, isang pamilya, pag ang nanay niyan lalabas ng family home, that family is already disoriented. Ang mga anak wala na makitang nanay dyan araw-araw na barito. If both husband and wife maglabas at yung mga anak iwan lang sa mga tiyahin, iwan lang sa mga kapatid, the family becomes totally dysfunctional. Pag nandoon sila, nare-rape pa. Hindi naman lahat. I am not condemning the Arab race. But there are, kagaya sa atin, Pilipinas, may Ilocano, may Dabawenyo, may Bagobo. Depende sa tribo. Depends on the tribe. But there are practices, even among the tribes there, that if you are work for them, empleyado ka, and you are a slave, rape is part of the territory. Ang unang mayayari sa iyo, yung may-ari ng bahay, kung may anak siyang teenager, paktisan ka, tapos yung mga kapatid niya, mga son-in-law. Alam mo, itong mga putang inang, gano'n na lang ang sakripisyo ng Pilipino at the expense of their dignity and being a human being. Kaya, hindi lang alam itong mga human rights. Kasi ang binibilang ninyo, ang patay lang. Wala ka sinabi saan ko pinatay, anong ginamit ko, kailan. Basta sinabi lang, 7,000 ang patay. Din ilibas nila doon sa, ito si Duterte, extrajudicial. Sagot ko, tangina mo. Di mo lang alam ang sakit ng puso ko. Kasi leader ako eh. Whether it is a pretended magkunwari lang ako o totohan na sentimentong ko, I have to show my anger. Ako, anak ng mahirap. Yung Pilipina doon, kita mo in succession, tatalo na lang sa bintana. So, what does that tell you? Anong ibig sabihin nito? They could no longer, di na kaya ng katawan. Walang pagkain, tapos nire-rape, pagtrabaho pa ng ilang ang oras. Tingnan mo lahat ng mag-suicide. Mag-iwan 3 to 4 hours of sleep, magtawag sila ng cellphone. Kaya ako, sinisikap ko ang bayan ko aangat. Para naman ho, not really rich, but an opportunity to work here. At dito naman, basi gano'n lang tayo, hindi talaga papayag na gano'n na sitwasyon. Never. Hindi ako papayag ng gano'n. Kaya itong mga yawa na ito, pag malaman kasi nila na itong bata na ito is receiving stipend, allowance doon sa nanay o tatay niya, didikitan. Talagang, pardon the word, pero salsalin talaga hanggang bumigay. Ngayon, pag bumigay, pagdating dito ng after 3 years, 4 years, itong tatay nanay uwi, magbakasyon. Ang makita niya that the family is in shambles, hindi nakatapos, na addict pa. What I really hate is, kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create, wala akong pakialam na human rights na yan. You create, kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo?
Sabi ko noon sa Davao, Davao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon. Mayor lang ako eh. Sabi ko, 6 months, 3 to 6 months, ubusin ko. Tangina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo mga general, putang ina nyo kung general. General, problem ko lang dyan eh. Pati kayo mga polis na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag nadisgrasya ako, sinabi ko, I'm willing, pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Ayaw lang ninyong maniwala. Kaya, yari. Kala siya ninyo kasi nagbibiro ako kasi lang taga-probinsya ako. Nang nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin. Kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo nanay ko. Kaya yan, itong mga human rights, son of a, puro kayo figures. But the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become a small. Itong mga puti, to atone for their sins. May mga abogado sabi ko, mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako lang ang bright. Well, I'll tell you why later on. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Philip Alston, constitutional law professor, pununta na sa Davao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Sabi ko, pag bumunot ng barilan, alang-alang, ipapatay ko yung polis ko. Patayin mo. You know, my orders were then and now to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo. Sinakayan ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Litsay kayo. Go out and hunt for these criminals. Destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after itong nagkikidnap, and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo, shoot. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Ito namang dilaw, ma'am, bakit naka-yellow ka na? Green ba gayon? Hindi, biro lang yan. Dadating rin tayo dyan. So, gano'n. Nung inimbestigahan nila ako, palimbasa, piskal ako. Kayong mga abogado, yung mga piskal doon,
paghawak ko yung kaso, araw-araw yan, I do trial work, korte. Tinitignan ko yung papel. If it's a new case, babasahin ko. Ang una kong tanong is, does this court have jurisdiction over the crime? Baka nga naman murder o homicide lang na ilagay o misapprehension of facts. Tignan ko, I could not prove murder. So sabi mo, plea bargain, papayag na ako, homicide lang. Basta kulong ka. Ang unang hinahanap ko is, in everything, kayong mga pulis dyan, is jurisdiction. May karapatan ba silang hahawak ng kaso? Ang second is, do I have, or does the court, the court has a jurisdiction over the person of the accused? Nahuli na ba? Nasa kulungan na? O nakapagpiyansa na? Hindi pa. So pag wala pa at large, no jurisdiction ang court. There is a rule, Tovera versus Tanyada, na lahat ng batas, lalo na krimen about crime and penalty, at lahat ng batas must be published in the official gazette. Why? Kasi ang sa ating gobyerno, sir, sorry, hindi ko alam yung batas. No. Ignorance of the law excuses no one. But if you do not know the law, paano kita isabit? Sabi mo, wala talaga akong alam. And how is it done? Bigyan ka ng sulat isa't isa, no. The law will be published in the official gazette. And pagka natapos ang 15 days or 30 days, whatever is the requirement by Congress, pagkatapos ng publication sa period na yan, you are now put on constructive notice that alam mo na ang batas. Kaya after that, hindi ka na makasabi, hindi ko alam. Tapos na ang publication eh. Ilibre naman yung official gazette o pabili, mura lang naman yan. Diyan magkatalo. Publication. Why? Yung Constitution, kayong mga abogado ng human rights, pati kayong mga puti na ugok, palimbasa, ang Constitution says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the Constitution. Equality of laws. Saan ang due process dyan ngayon? Dito sa kaso ko, ang due process will apply sa publication. Pag walang publication, tatamaan ka dito, denial of due process. Meaning to say, ang korte, walang jurisdiction. Now, for those stupid lawyers said, it will apply even without the publication. Saan ka ba nag-graduate? For Diyos naman. O baka pinilit mo lang. Yan ang mahirap eh. Kung hindi mo ako madimanda locally because you never publish the law, how can you bind me internationally? Hindi ako pwedeng magkulong dito, pero sa labas, bira-birahin mo ako ng batas because the treaties, when ratified, shall form part of the law of the land. Hindi nga sinabi, when they are ratified, will amend the Constitution kung saang ayon yung hindi pwedeng magkatugma. Cannot be. If I cannot prosecute mo locally, how can you prosecute me internationally? Simple lang yan. Noon ko pa alam na yan, pero first time ako ang nagbitaw niyan. Without meaning to insult the lawyers. Matagal ko nang alam yan. Noong iniimbestiga ako ni Dilima, then iniimbestiga niya ako uli noong sekretary na siya. Walang nangyari. Noong sa Davao, ang bank,
nandyan siya. Walang nangyari. Tapos iniimbestiga niya ako nung senador siya. Ang Senate, walang nangyari. Tapos iniimbestiga ako ng House. Wala rin nangyari. Ngayon itong mga puti, pardon, but hindi ko kasi alam ang pangalan niya, Fatu, yung babae, black. Sabi niya na we will investigate you. May I ask you, by what authority are you investigating me? At pupunta ka dito, mag-imbestigar ka, ako pati sa pulis ko, military ko, putang ina. Kalukuhan yan. Kaya sabi ko sa military lahat pati pulis, hindi ako sabi nagyayabang. Kasi kung lahat tayo magbigay ng statement, gaganon yan. Hindi ba gaganon yan? Gaganon eh. Sabi ko, si shut up. Hayaan mo ako. Pag magdating ang mga investigador, sabihin ninyo, may commander-in-chief man kami. Doon ka punta. Kasi pinagbawalan kami magsalita. Kasi kung magsalita kayo, yung sa Air Force, iba yung sa Marines, iba yung sa NBI, magkaletse-letse talaga. Hindi talaga. Kaya sabi ko, hayaan mo lang ako. Basta ito, kayong mga military, pati law enforcement, NBI, police, if you just do your duty in accordance with law, I will protect you. Saluin ko lahat. Ako lang. Tumahimik lang kayo. Huwag kayong magsalita kasi mas lalong malubog, gets muddled. Ako lang ang salita. O sa ngayon, tapos ito mga to, para binababoy tayo, remember yung isang, sabi ko, sampalin kita eh. Si Calamard, yung puti na ulang kain, either nagpa-reduce yan o may bitok. Nagsabi siya dito, we are investigating. But if you remember, one time pumunta siya dito, dala-dala niya yung, sabi niya surgeon, neurosurgeon, yung itim, na ang buhok na, sabi pa ng gago, sabi niya, no, shabu does not destroy the brain. At yung heroin, tang inas ko sabi ko, diyan ako, di bias. Pero magsabi ka na, you are prosecuting me, magdala ka ng, wala pang trial, magdala ka ng tao dyan na doktor daw. Kabit siguro niya yun. Palagay ko. Magdala ka na ng witness, tapos sabihin, ang sabo, remember, may nakita kayo, panoodin yun? Nagsalita sa TV, doon sa ABS-CBN. Kaya palagi palpak. Sa inyo yun eh, kasi totoo naman. Arte kayo. Kaya ako nang galit. Sa makakita dito, hindi pa nag-umpisa ang trial, nagdadala na ng witness at sinabi yung sabi yung heroine, o you read Time Magazine, March 5, cover to the last page. Ang crisis ngayon, 63,000 years sila patay. Drugs from Mexico, lahat. So sa an epidemic, kita mo mga picture doon, mga itim pati puti, kung saan-saan. May pictorial eh. Gago kaya ako papayag na gano'n? Mag-injection ka tan. Barilin kita. Putang ina, patayin mo. Pagka-insulto naman yan. Do not do it. Alam mo, minsan, binigyan ng Davao City ng mga Montero. Kaya yung taga Davao, anong sakyan ko doon? Di ba pick up lang hanggang ngayon? Nakikita mo na, kaya marami lang kami kasi
Hindi mo mabitawan itong, isa rin itong mga gwardiya, buot sa buhay mo. Hindi ka makapunta dyan, sabihin ko, gusto kong pumunta ng ngayon. Sabi ko dyan, magpasyal ako. Hindi pwede yan, Mayor, ganun. Kasi wala kang advice, hindi ka agad-agad, linisin pa yan. Okay, di, wala man yung puro babae. Wag, Mayor, baka magka-AIDS ka, ganun. Kaya ako, sa totoo lang, I am a prisoner of my own making. Hindi ako makalabas. Diyan lang ako sa bahay ko. Across the river. Magpunta kayo noon ng tignan ninyo. Wala hamonit. Tanongin niyo ang kwarto ko. Yan, just stage na yan, pati yun, yung back. Malaki na yan, kalahati nitong sa likod. Hindi ako nagpapadrama. Gusto ko yun. Doon sa Malacanang, mga walang hiya ang multo doon, baski araw ang puta malabas. You know, Tricia, may tawag si Aimee Marcos, tanungin mo. Ang favorite daw niya si Mr. Brown. Mr. Brown, maybe Amerikano na tumira dyan. Lugar ng mga imperialista yan. Espanyol, nandoon yung hagdanan na doon lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for his life. May punta kayo doon, you'd feel really very sad about. We were colonized by Spaniards for 400 years. The Americans sat here for almost, alam ko yung relasyon natin, lalo na military pati police, kasi pag-graduate nila, they usually go to America for training. Wala ako dyan, papasalamat ako. Pero ngayon, kung pakialaman pa tayo ng, sabi ko, kung tarantado talaga yung mga puti, maniwala ka. Ang Air Force magbili ng 23 attack helicopters. Nag-order tayo sa Bell Corporation sa Canada. They agreed to sell. Then later on, they said, well, we will sell you the choppers, but you should not put armaments or weapons there. Kasi you cannot use it against your citizens. Pag hindi mo tarantado, kaya ako bumili, kayong mga citizens ko, pinapatay ang mga pulis ko, pati ang military ko, at gustong ko na nitong season na singkit na wala namang. Ay, yung iba naman, sumama doon sa terorismo. My countrymen, they are my countrymen. What are they trying to do? They're going to destroy this nation. Get into a fraternal communal wars. At sabihin mo, hindi ko magamit yung helicopter ko. Sabi niya, for wounded lang. Kung ilang araw walang wounded, barilin ko lang sa paayang sundalo ko para makarga ko. At magbiyahe na, para, alam mo yung aeroplano, pareho ng motor, sanay sa motor. Pinapaandar mo yan halos araw-araw. Or at least week twice. Motor, gano'n eh. Alam ko kasi naikot ko na itong Pilipinas ng big bike. Pandarin mo talaga yung motor. At least twice. Pag hindi, papalyar yan. O di sadyain ko na mga sundalo. Barilin mo yung paa mo para magamit natin yung. Pero ito si Bato, sabi niya, sir, hindi man natuloy, sir, pero ituloy na lang natin yung isa. Kung walang armas yan. Ay, sir, pang ano ko lang man, pang inspeksyon. So siya lang ang may bago ngayon. Yung Bato. Tapos, nandoon kami sa command conference. Pagkaswerte mo, iyo. Laking Davao yan. Davao ngayon. Sabi niya, hindi sir, palit na lang tayo kung gusto mo. Yung iyo, akin na lang. Binili mo inyo yan.
Ahayaan mo na ako, sabi ko. I can take care of my own. I can ride commercial or whatever. Wala namang akong... So yan ang... Ngayon, dito tayo sa politika. Sabi mo, hindi ba natin kasama si Mayor? But sino ba nag-umpisa ng politika na dito sa mundo ito na may kasama kaagad siya? Yun lang pera lang no offense intended. Pero lang yung mga king, kasi generational yan eh. Yung asawa ko, nung kampanya, wala man akong pera, pati siya nasubukan niya yung purot-purot na aeroplano ko, humihinto bigla dyan sa runway. Sumama sa minsan, huminto. Tapos yung cable ng medyo maluwang, tinanggal nila yung baterya sa service nila na Ford Fiera na maluma. Umandar naman, take off kami. Sabi ng asawa ko, no, it's good na magdasal tayo. I-baptist niyang asawa ko. So sige. So magbasa ng libro. Ang sinabi ko, mga politiko, ako mamili, pag ano yung nabuksan ko, basahin ko. And King David entered the city of... Kasi pagkatapos niyang prayer kami, and entered into the town triumphantly with his 42 wives. Sabi ko, diyan kami sa kama nakaupo ni Hanilet, nakikinig yung... Sabi ko, teka muna. Holy Bible. Bakit itong ulol na ito, si King David? Putang ina, 43 wives. Samantalang ako, 2 lang kayo ni Elizabeth. Bagay, hindi mo pa alam yung iba. Kaya sabi ko, alam mo, hindi man talaga ako Katoliko. Sabi ko, anong klaseng Holy Bible na yan? Kung kapag-asawa ka ng 42, bakit ako hindi? Tapos doon sa Bible, may kasalanan ka na yung commit adultery. Samantala itong gagong King David na ito, tira pasagad dito, okay lang. So, mag-umpisa ka ng ganon. Alam ko wala akong tao. Ang nagtulong sa akin, I mean, as far as I know, yung MRRD. Marami yan. Pero kukunti lang yan noon kasi ito si moribund party. But sa PDP rin ako, which started from scratch. Now, hindi nyo kasalanan ngayon nandito kayo sa akin. Kasi that is the culture of politics everywhere. Na kung sino yung manalo, maglipat doon, pati yung incumbent mayor, because you want to help. And you must be friends with everybody, including the president. Not really because you want to get something. Hindi naman ako papayag na kunin mo yung mangga ko dyan sa harap na masarap kasi. Binapagbawalan ko sa dalawa, akin yan. Yung mangga dyan. Hindi naman ako papayag na nakaw ka ng pera dyan. So, minsan, it's not really opportunism, but rather that is really the politics of our times. Now, ako, kung suportahan ako ng karamihan ng tao, I will appreciate it. Nagsama tayo, hindi kayo tumulong sa akin, kay Binay kayo, kay Grace. Wala na akong kay Mar. Tapos na yun. Bakit pa ba ako panalo na ako? Kaya ako timing na lang. Kung lahat ng mga mayor, lahat ng tao magsabi, sige, mayor, maniwala kami sa iyo, PDP kami. Tutulong kami sa mga kandidato. Meron naman tayong ready kandidato, puro incumbent yan sila. So, anong pag-usapan natin? Pag-usapan natin, ako talaga una,
ang pangako ko, nakukumply ko na, hindi lang ninyo alam. Basic masyado noong kampanya. Anong sinabi ko? Simple, even during the presidential debates, I was the one of the earliest na matapos because I know that you can only talk so much for a minute and 30 seconds. Kaya bullet ako. Sabi ko, Your Honor, I'm true. Unang sinabi ko, pag nanalo ako, ayaw ko talaga ng graft and corruption. Magprangkahan tayo. Ayaw ko talaga yan. Kaya lahat nasabit dyan, halos kalahati na. Kasama ko ba sa kampanya? Isang cabinet member namin, kasama na. Sila yung nagpupunta doon. Kasama. You know, my grant. Grant is free. May nag-donate. Ibig sabihin yan. Bigyan ka sa ibang bayan. Pilipinas, mayroon kaming grant sa inyo. E di kung pupunta ka, kunin mo yung pera. Pero kung gamitin mo doon, magbili ka ng bagay na walang bidding, ibang istorya yan. You know, when it is a grant, tapos tinanggap ng Republic of the Philippines, it is no longer a grant, but money natin. Atin na, tinanggap na natin. Ngayon, kung gamitin mo yung pera to purchase anything, you must go into a public bidding. Diretso ka doon. Alam mo yung Austria, gano'n Tignan mo ang style ng mga puti, ha? Pilipinas, meron kaming grant sa inyo. 80,000 euro. Lukso-lukso po ng Pilipinong ragbuang. Tapos yung mga opisyal, sige, punta tayo. Pagdating doon, perma, in behalf of the Republic of the Philippines, mayroon ka mang power of attorney, perma ka. Tapos sabihin ka agad ng gobyerno, nga pala meron kami ditong pabili. Durable. Wala, no question about it. It's durable. Ang problema, it is not durability. It is the public bidding, which is really kaya mga politiko nawawala The lack of a public bidding. Hindi yung sabihin mo na it can last forever for all I care. So, walang bidding. Perma ka. So yung pera na binigay sa iyo, ibili mo doon sa produkto nila. Kita mo ang katurpihan mo. Sa labas, nakapagbait nitong mga kita mo, binigyan tayo ng 80 million. Tapos, saan 80 million? Hindi, binili natin ng truck. Sila rin ang gumawa. May bumbero ka. Ang spare parts, kung masira, at tatawag ka pa sa Austria. Cartelize ito lahat. Yung Singapore, wala namang resources yan. Sinadya talaga nila magdaan dyan. Bayad Singapore ka. So bayad, port fees and everything. So yung pera na grant, kulang pa kasi marami ka pang gastusin, freight, ganon. Pag masira, magbili ka ng spare parts. After about 4 years, begins to deteriorate. So you are forever at the mercy. Sige ka bili ng spare parts kung ganon. And so, yung factory nila, gumagana. Tires, rim, carburetor. So yung factory nila, bumabanat. Tayo namang si Ugok, bili na kaagad natin, gamitin natin. Pag nasira, punta ka doon sa bumbero. Alam mo itong mga bumbero dito, isa pa kayo. May magsunog. Putang ina, bakit nakakaupo ka dyan, letse ka? Hawak ng manok, sir. Wala bang gasolina, walang spare parts. Puta. Ay, nako.
Kaya nung mayor ako, sabi ko, wag na wag ako makakita sa inyo dyan sa sabungan, kayong taga-gobyerno. Kaya sa casino ngayon, mayroon dyan, government employees are not allowed to enter. So, yan. Yan isang pangako. Yung nagpunta ng abroad, 21 trips. 21 trips. Aba, parang presidente to. Every month, punta doon sa South Africa, climate change. Punta ng Tokyo, climate change. Punta ng Australia, climate change. Punta ng Brazil, climate change. Sige sila gasto, every office may climate change conference. And yet, ang bagyo, nagpupuwita na dito sa atin. Pagkalabas ito, nandito, pinupuwit, tunutulak kasi may bagyo na mapapasok. Putang ina ninyo. Saan yung pera ko na, pera ng tao? Climate change, climate change. Alam mo yung climate change, sinong gumawa niyan? Ang mga mayaman. Ang Amerika. Nandito sila noon. Spain, France, Britain, Italy. Sila yung pumunta doon sa Middle East. Hinigop nila yung oil ng Arab. Tumataas na sila ngayon. Yung nakita nila sobra na ang buga, tayo nag-uumpisa pa lang, climate change tayo, conference. O sige, kami dito 2%, ikaw 2% lang rin, ha? So paano tayo makahabol putang inang ninakaw nilang pera sa atin? Kasi gano'n eh. Ulol itong mga buang ito. Ito rin mga Pilipino na bleeding hearts, kuno, mas bright. Hindi na alam, lukuhan to lahat. Yan, human rights sa puti yan. Why? Because yung Middle East, ni-invade nila, pinaghati nila arbitrarily. Kaya magulo ngayon. Ngayon ako, extrajudicial, the United States, kindly listen to me. You invaded noon Panama because it was the source of the so many drugs that entered your country. Fine. We can forgive you for that. Tapos pumunta kayo ng Iraq because you did not like Saddam. Your excuse was, may weapons of mass destruction. Pumasok kayo sa Baghdad, pinatay ninyo karamihan sundalo ng only to say, wala palang weapons of mass destruction dito. Kaya, Libya, ayaw ninyo si Gaddafi kay diktador. O ngayon, di ilang diktador gumagana. The United States invaded. Hindi siya siya ang nag-import ng terrorism. Yung mga sundalo ni Gaddafi ng Syria, Libya, yun yung nabigla sila kay puro bomba, hindi nila kaya. So anong ginawa nila? Terorismo. ISIS. Yan. Ito namang ISIS, bakit mo kami isali na wala man kami pakialam doon? Wala man. Yung mga tausog, lalo na, hindi ako galit sa Maranao. Galit ako sa pumasok sa terorismo at sinira nila ang bayan natin. Wala akong galit sa inyo. Lula ko Maranao eh. Bakit naman ganon? Pero ano nangyari? Ngayon, problema natin lahat yan. You have to rebuild Marawi, whether we like it or not. Butit na lang may kuntay tayong pera. So the houses are... Ang pinadala ko doon, isang military. Sa Davao ng task force, kalimutan si De Rosario said. Hindi ako nakabigay ng briefing. May isang opisina dito of organization, executive committee
operations, finance, tapos dito, parang matrix. Kikinig lang ako, tapos pagkatapos sabi ko, tawagan mo si De Rosario. Where is he now? Sa department. Papuntay mo dito. Sabi, kita mo yung trabaho na yan? O iyo yan? Iba yun, administrasyon, sabit, pirma dito, pirma doon. Pagkatapos, sana ang bahay ng muro na Maranao. Wala pa sir, umpisa pa. Palutaw na lang naman sila na ulit. So, kaya magsama tayo. Wala man rin. Sabihin mo sa mga ISIS, pupunta ako ng Hulo. Kasi tignan ko kung paano tumatakbo ang... Kasi dito, they are surrendering in droves. Palagay ko kung maawa si Allah sa akin. By this time next year, maubos yan sila. Why? Because nagsusurrender sila ng armas eh. You can ask Danny Ang and the rest. Pag mag-surrender ng armas, noon wala yan. Iiwan niya yung armas doon. Bababa, mag-surrender. You do not change the equation. Maghanap na lang ng iba na ngayon mag-surrender sila may armas. And we have collected so many. At nagsusurrender talaga. So ilan na lang yung naiiwan. Ang sabihin ko, bakit? Anong promise ko? Corruption, drugs, nag-warning na ako. The third, sabi ko, ang promise ko sa inyo, remember, nakapag-meeting ako dito eh. So, kayong hindi nakinig sa akin, bahala kayo. Para makinig kayo ngayon. Sabi ko, kausapin ko ang mga rebelde ng bayan. So I'm talking to the MI. I'm talking with Noor. He resides in Davao. I was talking to the NPAs. Nagpadala ako ng panel. Sila Belio. Sila si nung dating Braganza. At iba pa. Akala hindi lang alam. Ang binibigay sa akin ng panel ng gobyerno, meron rin akong resultang notes nila. Galing sa kampo nila, meron ako. So gabi-gabi binabasa ko yan ng ganun. Sige sila istorya dyan. Putang. At the end of the day, gusto nila coalition government. Ay, para may politburo, dito sila mga komunista doon sa gobyerno, patakboy natin ang bayan ng parang politburo. Sorry. Sabi ko, we end the talks. In this country, the sovereign power belongs to the people. Sa tao yan. Ngayon, if you want to exercise the sovereign power, ang sabi ng konstitusyon natin, get elected. Gusto mo ikaw mag-appoint na Chief of Staff, Army, Police, Air Force, lahat? Kailangan dapat you get elected. Na, sabi nyo, putang, he's a son of a bitch. Walang silbi itong tao na ito, kasama na ugali. Sorry. Yan ang pinili natin eh. Si Duterte, ganon-ganon. Sorry. Ako pinili ninyo eh. Narinig naman niyo ako sa kampanya, nagpuputang ina naman talaga ako noon pa, naglilitse. At kayong mga durugista, sinabi ko pagpapatayin ko kayo. O bakit hindi kayo nagkampanya laban sa akin? O tignan mo ngayon, patay ka. Kasi hindi kayo naniwala. Akala ninyo taga-probinsya lang ako. Pag nung na presidente ako, sinabi ko, stop that fucking goddamn business destroying my country. Salita lang yan. Ayun, iba siguro. Hindi ka nawala sa akin. Pag sabi kong hiritan kita, talagang hiritan kita. Walang problema yan. Karami nga walang trabaho. Patay kayo ng 5 araw, gabi-gabi. Hindi kayo naniwala, hindi, pasensya. Basta anything.
Do not talk to me about corruption, about making money. Magkaibigan tayo. Walang problema yan. I will help you. If it is a legitimate business, pera ng gobyerno, okay yan. Basta may makita ako. But never talk to me about, Mayor, meron tayo ditong kickback, gano'n. Presidente ako, papasok pa ako ng gano'n. Sino maniwala? Kasi kayo, ang problema dito sa Manila, naniwala kayo sa putang ina ko. Pero, malakas ano dito sa survey hanggang pang-apat lang ako. O sige lang, wala tayong magawa kung dito, Manila, lahat. Paranaque. Tapos paglabas ng eleksyon, nag-landslide ako. Puta, saan yung pera? Tanaw, saan yung pera? Saan yung pera? Hindi ako nagtatanong, ako. Wala man akong pera. Si Rojas ako. Saan yung pera ko? Bakit ganito ang nangyari? Pagkatalo niya, what went wrong? Kaya kung sabi nila pumalo ako ng 6 million, ibig sabihin, ang Pilipino, gusto nila yung pinangako ko sa inyo. Unang-una, pinangako ko, no corruption. Kaya marami talagang tinamaan na yan. Kapartido pa namin kasama. Kampanya pa sa eleksyon. So sinabi ko, bigyan ko kayo pabor. I will repay debts of gratitude. Huwag ka lang pumasok ng graft on corruption kasi hindi ako makatulong sa inyo. Sabi ko, droga, huwag ninyong sirain ang bayan ko. Huwag ninyong sirain ang mga anak nan. Yan lang ang pag-asa namin sa bayan. Pag-asa namin personal. Pati sila yung Pilipino bukas eh. Huwag ninyong gawing gunggong. Sinabi ko makipag-usap ako sa mga rebelde. Ginagawa ko. Kaya yung sa NPA, hindi talaga pwede. I cannot give you something which I do not own. Sa tao yan eh. Yung sovereign power. Binigay sa kamay ko para gamitin ko sa pakakanan ng taong bayan. Tapos sabi ko sa inyo, I will fix the country. I will not meddle. Bigay ko sa mga bright, yan. Di si Dominguez, kababata ko yan. May-ari ng Marco Polo. Kindergarten kami niya hanggang katapos, valedictorian yan. Kihayaan ko yan sila. Tugade, valedictorian namin yan sa law school. Si Bit Aguirre, bakit nasabit na naman siya dito kay na pulis? Diskarte yan lang. Dito yan sa mga laking kanal ako eh. Alam mo, yung laking kanal ka, kultura mo, ang tokatis mo, bastos, tapos kunwari, matino, tapos bastos naman. Yan ang sabi na, Duterte hindi pwede yan. He's not a statesman, nagpuputang inain. Wala akong magawa. Yung sabi ko, demolish yung bahay namin noon. Ang kapitbahay namin yung mga Batanggin yung nagninegosyo, baski saan yan sila pabili. Suroy, libod suroy ba? Mga Batanggin dyan sa palengke sa Bangkiron. Putangin ng tunga eh. Siyempre, laki, sabay kami lumaga, putangin ng lahat na lang tayo dito. Kasi, may kilala ako, Chris, huwag ka lang magalit, ha? Huwag ka lang magalit kasi Bulakenyo ka eh. Ere. Ang asawa ko, Bulakenyo yan eh. Alam mo itong ere. Sige, ere niya na. Salita ka ng diretso eh, ere. Tawa sa ito, ha?
Chris Ramos. Navy yan. Captain, so balik Colonel. Nag-task force Davao. Ang salita yan. Kaya mga taga Davao, nabutan yan. Mayor. Yes, Chris. Putang inang may problema. Anong problema, Chris? Alam mo na, yung putang ina yung trabaho talagang hindi nagamto. Putang ina yan. Oo nga, Chris. Ano ngayon? Alam mo, Mayor, kilala mo naman ako. Putang ina, talagang nagagalit ako sa... Kilala niya yan Sabi ko, Chris, tapos na tayo sa putang ina. Alam mo, Mayor, ako naman ayaw kong makipag-awa sa mga putang inan to kasi nagsasayang lang. Chris, putang ina mo, ano ba yan? Siguro, isang minuto. Hindi ko makuha yung problema niya. Basta sige lang siya, putang ina. Ako naman sa putang ina rin, naghihintay rin ako, no? Na-retired na yan. Si Pangilinan. Buji. Isa pa yan. Mayor. Putang ina yung kampo ko, walang sala Sabi ko, kampo man kayo ng militaryo. Bakit ka? Alam mo, Mayor, putang ina, minsan, may mga bisita, putang ina, hiya naman tayo kung, hindi na magsalita yan. Retired na rin yan. Puro putang ina, marinig mo, ako, nasana na ako, di putang ina ninyo, ayaw ninyo marinig, di mag-uwi na kayo. Well, anyway, magsama tayo. I'd like to welcome you. Choose the entity, MRRD or PDP. Yan naman ang nalaman kong tumulong sa akin. Kung gusto niyo maglipat, okay sa akin. Wala akong dynamics dyan. Anak ako ng politiko ako. Pagkatapos ng eleksyon, nanalo ako, tama na. Sabi nga nila, ako raw ang nagsulsul dyan sa... Sabi ko na nga, it is not my style. Alam mo yung congressman namin sa Davao, yung speaker noon, kung mag-abot ng... Kung hindi lang niya, asawa kasi niya, pinsan ko. Kaya kung hindi, matagal ko nang pinatay ang putang ina. Pero siya, sige, demanda sa akin. But wala siyang ni isang kaso. It's not my style. Panalo na ako, bakit pa kita yan sila, sa totoo lang. Nagpabidahan yan. Yung iba, siyempre, malapit ng eleksyon, baka yung pangalan mo, ito si Bong. Go. Tahimik man yan. Batanggenyo yan. Mga Batanggenyo yan. Pero yung tatay niya, Chinese. Pareho kami mixed. Chinese. Anong kasalanan ni Bong ngayon? Bakit siya binabatikos na? Bumili ng frigate sa Navy. Wala man sila palang siya pakialam. Sumabit yung pangalan niya. Wala talaga alam. Kaya sabi ko, Bong, pumunta ka doon. Just answer. Anong alam pa rin? Hindi ko style yan ganoon. Alam mo, prangkahan ko kayo lahat. Alis na ako. Walang transaction sa gobyerno na dumadating sa table ko. Pinagbawal ko yan. MR3 contract o ano dito, airport. Hindi ako Pag sinabi mo, you go to Tugadi. Pag sinabi problema mo dito, ayan si Lopez. Do not come to my office na may sabi ka kontrata. Mapahiya ka sa akin. Sabi ko, Andre,
Sinabi ko na sa inyo. Appointments lang yung akin. Kaya wala ka talagang mahanap na butas sa akin. Yung mga marginal notes, okay, ganun. Yan, second nila yan. Dominguez, bright yan. Tugade, bright. Bit Aguirre, cum laude yan sa aming klase. Lorenzana, defense. Valedictorian yan. Mindanao na Ilocano yan eh. Pikit. Bright yan. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, taga roon na si Pastor Cotabato. Classmate niya yan. Sabi niya, Mayor, bright talaga yan. Classmate namin yan. Lahat yan sila puro bright. Puro valedictorian. Ako ayan ang problema si ako. Sabi pa ni Veronica, yung anak kong, sabi niya pa, sabihin mo nga dyan kay Secretary Brunes, bakit siya nakikialam sa ilang taon kami mag-aral? Buti sana kung siya mag-aral. Bakit niya pinahaba yung K-12 na yan? Galit. Sabi ko, anak, dandahan ka lang magsalita. Makasagasa tayo ng tao. Mabait pa naman. Si Buwana yan, si Brunes. Huwag ka masyadong rat-rat ng rat-rat dyan. Kasi ang tatay mo, original K-12 talaga. Alam mo, nauna yan sila. Matanda ko na yan kila Sanay. Kasi 7 years ako sa high school. Palipat-lipat, expelled sa Ateneo, expelled dito. Kaya ako by the standards of educational achievement, ako yung pinakabobo dyan. At saka ako na ang filosofiya ko, bakit ko masyado mag-aral? Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80, hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Maniwala ka. Ano makuha bang magsige aral niya, yawa na? Tangina. Tapos, mag-hit ka ng 92. Manso, ako, nakatikim ako ng second year. Pumalo ako ng talawa. Pero aral yan. Sa gabi, pagka alas 11, nandyan na kami sa library. Nung una, yung first year, second year, dating ng third year po, wala magsilbi itong mga 1990 natin. Yung sa Ligarda, sa kanto, tignan mo yung tindahan dyan. Ice cold beer. Diyan tayo. Chilled beer pala. Walang ice. Haluan mo ng ice, tubig eh. So, kalahating aral lang, kunting mali, okay na yan. Sinong law dito, student? Sinong dumaan kay Justice Solidum? Tuturo yun sa Ateneo eh. San Beda pati UP. Minsan, to the relatives of Justice the late, he was really a perfect professor. Pagka lumusot ka kay Solidum, lusot ka na lahat. Pero po tayo naggrabe Ilonggo eh. Pa-pronounce niya minsan, last syllable. Te! So si Laurente, pati ako, magtindig kami dalawa. Why are you standing there? We go, sir, because I thought I heard my name. Because you are not listening, you're always talking there. I have noticed that. Come here in front. So galit talaga siya. Sabi niya, okay, Loretta, you sit down. You recite. Di, gano'n ako. Yes, sir. Hintay ako din, nagtinginan kami. Go ahead, goddammit. Sabi ko, sir, there is no question yet, sir. Nagalit lalo. Sabi niya, do not scratch your head and distribute your dandruff. Keep it in your head. It's only one you have. Butay nga, Solidum.
Ngayon, tawa sa akin, dandruff. Sige lang. Sila mga bright valedictorian, mga utusan ko lang yan, Lorenzana, wala. Sunod sila, si Dominguez, lahat. 75. Versus di mga cum laude, Bit Aguirre. Yung buhok mo hindi mo maayos. David, biro lang yan. Brad ko yan. Diyan sa cabinet mga Brad ko yan. Mamao, yung si Dubs. Marano, mga Brad ko man yan. Classmate ko, Brad ko pa. Sabay kami ng... So that is my sad story to you. But if it made you happy, yan ang... Kalimutan na natin yung partido, partnership na lang tayo. Yung ayaw talaga, doon tayo maglagay ng... So ayaw mo mag-join sa amin, it's politics. Well, sige, pero kung magkausap tayo, bigay mo sa amin yung Congress, iyo yung local governments. Palit-palit na lang tayo para everybody happy. Kasi kung magano tayo, walang mangyari. Mag-distance kayo kasi yung isa, malapit yung isa, MRRD. Huwag na lang yan. Tulungan na lang tayo. Tapos hindi ba yung iba, konsehal na lang muna. Gusto mo, ipaambos mo yung mayor dito. Uso. Uso man dyan dito. Mas marami yan dito kaysa Mindanao. Amin doon, iba ang... Dito ang... pag hindi madala, ipaambos si mayor. Magpunta-punta ka ng Tagaytay, hindi ka taga roon. Watang ina talaga mayayari ka. Ano lang. So, kung hindi kayo magkaintindihan, magpatayan na lang kayo. Kung sino yung mabuhay, yun na yun. Ayaw din niya mapariglo eh. Kaya kami ko gusto nga, itong droga. Sinabi ko sa inyong wag. Putang ina, hindi pa kayo nakaintindihan. Wag. Kaya sabi ko, wag sa panahon ko. I'm 3 years lang ako. Maybe I can help you build up a career. Okay lang. If I can be over, bakit ako maghanap ng away? Babalik rin ako pagka-civilian. Kaya may yung sa Davao, binigyan nga ng Montero, balikan ko. Itong mga pulis minsan, nagbili ako magbili talagang either Toyota or never mind the advertisement o Isuzu. Nagbili ako ng maganda kasi matibay. Tanginang pulis na tong official, 2 days pa lang nagdating yung mga bagong... May nakita ko yung isang bagong pick-up na Isuzu na natumba na. Gusto kong umiyak talaga. Putang ina. Sino nga ito? Si pinaktisan ni Major Monsieur, nag-inuman sila sa kititipan. Ang ina ka. Liga. Maghanap ka ng pera. Mag-hold up ka, magnakaw ka. Magsyabo ka, magbili ka ng bago. Isa uli mo yung gano'n, putang, ayaw ko na ng repair. 2 araw po na, anong nakain? Bakit mo... Huwag ka, sorry. Wala ka kasalanan sa akin. Bili ka ng bago. Iyon na yung daan. Palit. Buisit. Ito yung mga pulis, ha? Piskal ako noon. So, trial. Your Honor, my next witness is a police officer. He was the assistant station commander, deputy. So, you're a policeman. What is your rank? I was laying the foundation for the testimony. Ganon. Tapos sabi ko, you reported for duty this day? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And was there any case investigation that day? Hindi ka man makasabi ng there was this case. Where, what? Ganon lang yan pagka ikaw ang nagpipresenta. Cross, sirain mo na yung istorya.
And did you actually went to the place to investigate? Yes, sir. You have the affidavit? Sir, I do not have a copy, but nag-affidavit ako, sir. Oh, where is it? Sir, baka na sa record. Tinignan ko. Your major. So, is this your signature? Lahat dito, true and correct. That. Yes, sir. Tanungin kita. Ano talaga ang reaction mo pagdating mo doon? Sabi pa ng butas. Piskal, pwede ako makabulong sa iyo. Your Honor, this witness wants to whisper to me. Maybe he's in love with your stenographer. Naglapit ako. Oh, bakit? Mayor, Your Honor, 1 minute. Doon ako sa aside, sa likod. Ano nangyari? Yung testimony ko, sir, ba? O, bakit? Anong isabi ko? Putak-putang ina, kaya tinanong kita kung saan yung affidavit mo, tinuro mo, true. Hindi kasi sir. Ano ba talaga ang sabihin ko? Bakit ano sabihin mo? Yung sa affidavit o yung totoo? Hindi ko patay mo. Pero, sinasabi ko sana. Just do your duty. Strictly in accordance with the law. Destroy the enemies of the state. Destroy the drugs. Alam mo ang drugs. Sira ko, kalimutan ko. Ang drugs, sabi nila, pinapatay ko rin yung mahirap. Ang shabu is a merchandise for the poor. Wala masyadong bibili ang mga mayaman. Sila cocaine pati heroin. Those who can afford, they have their yacht. May mga yate yan sila. They go there. Sige. Ang shabu is the most destructive to the human body, especially the brain. It shrinks the human brain. Kaya talagang sira. Sabi mo, bakit magpatay? You know, kung magluto ka ng shabu, kailangan mo ng distribution. So you have the lieutenants, papunta doon sa basurero. Yung nagpapabibili dyan sa... Kung wala yan, ang shabu lang, wala kang distribution unit, wala yan. Ano yung may shabu? Kainin mo? So meron ka talaga. So shabu operation is always organized. Now, in law, pagka-organized crime, the liability of one who cooks and the liability who distributes and the one who sells, pareho kayong lahat. Same liability. Ngayon, kung mag-abot ka dyan, kung saan sabihin mo, mga pinapatay yung mahirap. Bakit mo naman patayin yung mahirap? So what would be the reason just to kill anybody? Ngayon, sabihin nila, yun, ano lang yun, walang trabaho yun, basurero. I'm sorry. I'm sorry. Sinabi ko sa inyong wag. Ang batas kasi, ang sabi ko, ang oath of office ko is that I will treat everybody equally. Ngayon, wala akong sinabi sa aking oath na I will only arrest or kill the rich, but let alone yung pobre, kasi kawawa sila. Does not say that. Ang sabi ng batas, o arestuhin mo lahat, o pag dumaban, patayin mo lahat. Kasi America na, I said, read Time magazine, tignan niyo yan. May 5. March 5. Basahin ninyo. Ngayon, ito ang realization. Ewan ko kung nakinig kayo nito. Kasi binabastos ako ni Obama. Pareho kaming presidente. Tapos he chastises me in front of a crowd ng press in a press conference. Bakit di siya pumunta doon sa United Nations? Deliver siya ng speech. Sabi ko, ikaw, kaya sabi ko, kaya sinabi ko, you son of
go to hell. Hindi man talaga tama yung ginawa niya. Pero sabi ko, ewan ko sa karami ninyo may katan nakarinig. Ba sinabi ko, you Americans, you be careful with your style. Sabi ko, I'm sure one day, to your great horror, the drug problem of America is 100 times more serious than mine. Prophetic. Ayan. Tapos gusto ni Trump, sabi niya, gusto ko yung style ni Duterte kasi pinapatay niya, di wala ng problema. O, hindi naman gumaganon. Siya lang may sabi niyan. Pero actually, ito si Trump, hindi ito nagsisinungaling. Siya, hindi ako. Oh. Si Trump, brusko eh. He tells the truth. Na yung gusto ko yung style ni Duterte kasi walang problema. Pinapatay niya. At pagkaalam ko, ito si Trump, hindi nga nagsisinungaling. So, sa amin sa dalawa ngayon, ang problema kung sino. But anyway, I have to fly home. Meron akong importanteng plan to go to Hulok to. Gusto ko tignan yung proseso, paano tinanggap yung mga NPA dito. Kasi may bahay na kaagad eh. Marami siguro 1,000 yung mga to, kay Inday 5,000 yan eh. Pero para lang sa tao. Itong akin para sa military. Yung iba para sa sundalo, sinabi ko, atras muna kayo. Gawaan ko kayo ng bago na lang. Kaya no, sa Bulacan, ninakaw ng kadama yung bahay nila. Sabi ko na, pareho lang din sa atin yan nila, pobre. Gawaan ko na lang kayo ng bago. So magawa ako, sabi ko, kasi reklamo nila, only about 32 square. Sabi ko, ngayon, nilakyan ko yung bahay nila. Sabi ko, ito, huwag ninyong ipanakaw. Pag nanakaw ito ng ano, bahala na kayo dyan. Kaya linisan mo na yung itak mo dyan. Ang barilin mo. Pobre yan, mahirap lang rin pareho sa atin. So every time na kinukuha, bigay mo. So I want to see in Hulo if it's also being done. Na yung mag-surrender. Yung mga abos sa yaplat. Wala naman akong galit sa inyo eh. Anak ko, I understand the problem of Mindanao. I know that before the Spaniards came, before the Americans came, almost 100 years, ang Mindanao Islam na. Kaya kung ikaw magpunta ka doon, Bisaya ka, hindi ka marunong magmaranao, hindi ka marunong magmagindanao, o Iranon, hindi ka taga roon. You might be a descendant of the early settlers. Ang original doon, mas nauna, ang Moro. Alam ko yan. Sabi ko nga, lula ko. So, wala akong sabihin mo may personal na galit sa Moro. May karami nga ng aeroplano ko, 14 yan. Ni minsan ginamit ko lang yan kasi nakikidnap eh. So ngayon may pressure ako, pero kung sabihin mo maghanap ako ng away doon, di bombahan ko na lang yung buong Hulo. Wala yung akin yung chopper lang. Kasi nag-ano pa rin ako na balang araw. Allah will understand us. And we might have peace in this land. Maraming salamat po.